签了。 Pumirma na ako. Kung wala ka nang sasabihin, pirmahan mo na to para hindi kami maantala sa engagement party namin ni King Ran. Pero may isang taon pa sa kasunduan natin. Kasunduan, Wensui, seryoso ka bang itinuturing mo ang sarili mo bilang si Enria? Lin, bumalik na si King Ran at siya ang pakakasalan ko. Sa'yo na ang bahay na to at bibigyan pa kita ng 5 milyon. Sapat na yan para lumayo ka at huwag nang magpakita pa sa akin. 5 milyon, Lin Yuan. Lin Yuan, ganoon lang ba kababa ang halaga ko sa'yo? 5 milyon lang. Bakit? May iba pa ba? Kung hindi lang dahil sa mukha mong may hawig kay King Ran, sa tingin mo ba makakatapak ka sa pamamahay ng mga Lin? 2 milyon para pakasalan ka ng 2 taon? Lugi na nga ako roon, eh. Kung alam ko lang na ganyan kakakulit, sana ipinakain ko na lang sa aso ang 2 milyong yon. Paano kung sabihin kong buntis ako? Wensui, binabalaan kita. Huwag mong gamitin ang ganyang drama para gapusin ako. Hinding-hindi ko kikilalanin ang batang yan. Subukan mong isilang yan at sisiguraduhin kong maglalaho kayong dalawa sa mundong ito. Ling Yuan, Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. 我们两不相欠。 宝宝， Patawad, anak. Mula ngayon, si mama na lang ang makakasama mo. Wen, pinabibigay po ni Enge. Lin ang mga dokumento para sa paglilipat ng villa at ang tseke na nagkakahalagang 5 milyon. Huwag na. Hindi ko kailangan ang bahay o ang pera niya. Sabihin mo kay Lin Yuan, mahirap lang ako, pero hindi ko kailangan ang limos niya. Kaya mo to, Wensui. Ikaw ang top student sa law school ng isang sikat na universidad. Hindi ka dapat sumuko sa ganitong klaseng pagsubok. Magandang araw po. Narito po ako para mag-apply bilang paralegal. Ako po pala si Wensui. Sige, sumunod ka sa akin. Naghihintay na si Attorney Shen sa conference room. Wen, ikaw ba ang asawa ni Emmer? Lin Yuan. Hindi na po. Kakadiborsyo lang namin kahapon. Wen, sa tingin mo, paano mo ipapaliwanag ang Green Principle sa ating civil code? Ang Green Principle ay nag-aatas sa mga partido sa isang sibil na transaksyon, na isaalang-alang ang pagtitipid sa mga resources at ang pangangalaga sa ating kalikasan. At ayon naman sa Article 52 ng Contract Law, walang bisa ang anumang kontrata na may masamang sabuatan na naglalayong puminsala sa interes ng publiko o ng ibang tao. Wen, napakahusay ng kaalaman mo sa batas. Higit pa ito sa inaasahan ko. Pwede ka na bang magsimula bukas? Ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na sahod para sa posisyong ito. Maraming salamat po, Attorney Shen. Makakaasa po kayong darating ako ng maaga bukas. Wensui, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Hindi pa ba sapat ang bahay at perang ibinigay ko sa'yo, kaya pati rito ay sinusundan mo pa rin ako? Ate Wensui, ikaw nga. Ayuan, wag mo naman siyang sigawan ng ganyan. Lin, masyado ka namang mapag-assume. Hindi kita pinuntahan dito. Bago akong paralegal dito sa Hanyuan Law Firm. Ano nang sabi mo? Ang galing naman ni Ate Wensui. Kakadiborsyo niyo pa lang, nakahanap na agad siya ng magandang trabaho. Kaya lang, ang Hanyuan ang permanenteng legal counsel ng Lin Group at malapit na kaming maikasal. Baka maging awkward kapag madalas tayong magkita rito para sa mga meeting. Huwag kayong mag-alala, Imes. Sue,
Trabaho lang ang pinunta ko rito at alam ko kung paano ihiwalay ang personal na buhay sa trabaho. Ikaw na lang ang mag-alala sa sarili mong engagement party, Dins. Sue, baka kasi magkaproblema pa yan sa huli. Sana nga ganyan. Binabalaan kita, huwag na huwag kang gagawa ng kalokohan dito sa law firm. Sa isang salita ko lang, pwede kitang mapatalsik dito anumang oras. Ayos lang yan. Konting tiis lang, lilipas din ito. Kailangan kong magtrabaho ng mabuti para mabuhay ko ang sarili ko at ang magiging anak ko. Wensui, sa'yo ko ipapahawak ang kasong ito. Tungkol ito sa contract dispute ng Lin Group. Attorney Shen, pwede po bang ibang kaso na lang ang ibigay niyo sa akin? Ayoko na kasing magkaroon pa ng anumang koneksyon sa Lin Group o kay Lin Yuan. Wensui, naiintindihan ko ang inaalala mo. Pero bilang mga abogado, hindi natin pwedeng piliin ang mga kaso base lang sa personal nating nararamdaman. At isa pa, si Emre. Lin mismo ang humiling na ibigay ang kasong ito sa isang baguhan. Si Lin Yuan mismo ang pumili. Alam ko ang iniisip mo, pero magandang pagkakataon din ito para sa'yo. Kapag napagtagumpayan mo ang kasong ito, mapapatunayan mo sa lahat ang kakayahan mo. Wala nang mamamaliit sa'yo pagkatapos nito. Galingan mo, naniniwala ako sa'yo. Kung may hindi ka maintindihan, magtanong ka lang sa akin. Sinasadya niya talaga ito. Gusto niya akong bantayan sa bawat galaw ko. Gusto niyang makita ko kung gaano sila kasaya ni Sukingran para kontrolin ang buhay ko. Lin Yuan, akala mo ba mapapaikot mo ako at mapapahiya sa harap mo? Manigas ka. Hindi ako yung tipo ng babae na hindi mabubuhay nang wala ka. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya kong gawin. Anak, samahan mo muna si Mama na magtiis ng kaunti pa. Gagalingan ni Mama sa kasong ito para mapatunayan natin sa lalaking yan na kaya nating mabuhay nang wala siya. Emma, Wen, nandito po ba kayo para makipagkita kay Em? Lin, ako si Wen Sui, ang abogado mula sa Hanyuan Law Firm. Narito ako para kausapin si Manager Wang ng Legal Department tungkol sa contract dispute. Nasa conference room po sa 12G floor si Manager Wang. Dito po ang elevator, salamat po. Gusto mo talaga magtrabaho sa Hanyuan Law Firm. Tinalikuran mo ang 5 milyong ibinigay ko sa'yo para lang magpaalipin at magtiis sa ugali ng ibang tao rito. Dahil mas gusto kong mabuhay sa sarili kong pagsisikap, hindi tulad ng iba riyan na umaasa lang sa lalaki. Wensui, ano nang ibig mong sabihin? Wala naman po, dimly. Lin, ayan na ang elevator. Kaya para sa unang punto, kailangan nating linawin ang mga karapatan at obligasyon ng bawat panig, lalo na sa intellectual property at confidentiality clauses. Pangalawa, pagdating naman sa breach of contract, kailangan nating magtakda ng malinaw na danyos para maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Manager Wang, maaari mo ba muna kaming iwan sandali? Wensui, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bumalik ka sa akin at mananatili kang respetadong asawa ko. Ako na ang bahalang magpaliwanag kay King Ran. Lin, nababaliw ka na ba? Ikaw ang nagpumilit na makipagdiborsyo sa akin, at ikaw rin ang nagsabing mas mababa pa ako sa aso. Sinabihan mo pa ang anak ko na anak sa labas, tapos ngayon gusto mong bumalik ako. Ano nang tingin mo sa akin? Isang laruan na pwede mong tawagin at itapon kung kailan mo gusto. Wensui, huwag ka nang mag-inarte pa. Bukod sa akin, sino pa bang lalaki ang tatanggap sa isang buntis at divorced na babaeng tulad mo? Huwag mo nang alalahanin yan, Lin, dahil kahit mamatay pa ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi na ako babalik sa'yo. Pagsisisihan mo to, Wensui. Sisiguraduhin kong luluhod ka pabalik sa akin para magmakaawa.
nga, Wen, napakalakas ng ulan. Sumakay ka na, ihahatid na kita. Wag na po, Jimfe. Meng, salamat na lang po sa alok ninyo. Hihintayin ko na lang tumila ang ulan. Ayos lang, dadaan naman ako roon. Saka buntis ka, baka magkasakit ka kapag nabasa ka sa ulan. Paano niyo po nalamang buntis ako? Nakita kita kahapon sa ospital na hawak ang pregnancy test result mo. Huwag kang mag-alala, wala akong pinagsabihan. Halika na, sumakay ka na para hindi ka sipunin. Isipin mo rin ang kalagayan ng anak mo. Punasan mo muna ang mukha mo at uminom ka ng mainit na gatas para mainitan ang katawan mo. Salamat. Napakawalang hiya talaga ni Lin Yuan. Buntis ka na nga sa anak niya pero nagagawa pa rin niya sa'yo to. Kung kailangan mo ng tulong sa susunod, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. President Meng, bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi naman tayo ganoon kakilala. Una sa lahat, hindi ko talaga matanggap ang mga ginagawa ni Lin Yuan. Pangalawa, nakikita kong napakatapang at kahanga-hanga mong babae, kaya bilib talaga ako sa'yo. Ito ang personal number ko. Tawagan mo lang ako kahit kailan, bukas to 24 per pito. Wensu, nandito na ako ngayon. Hindi ko nahahayaang apihin ka pa ng kahit sino. Hello, sino to? Wensu, magkasama kayo ni Mengsun kanina, di ba? Lin Yuan, sinusundan mo ba ako? Tinatanong kita kung magkasama kayo ni Mengsun, kaka-divorce pa lang natin, may kalandian ka na agad, ganyan ka ba kadesperada? Manahimik ka nga, Lin Yuan, desisyon ko kung sino ang gusto kong kasamahin. Ikaw nga, kasama mo si Sukingran at nagsasaya kayo, kaya wala kang karapatang diktahan ako. Binabalaan kita, huwag mo na akong susundan o tatawagan pa ulit, kundi ipapapulis kita. Wensu, hindi mo na kailangang hawakan ang kontrata para sa Lin Group. Bakit po? Tumawag mismo si President Lin kanina. Sabi niya, hindi raw siya nagtitiwala sa kakayahan mo. Alam mo namang sila ang pinakamalaking kliyente ng law firm natin, hindi natin sila pwedeng banggain. Ganti nga ito ni Lin Yuan. Gusto niya talaga akong piliting sumuko at magmakaawa sa kanya. Naiintindihan ko po. Salamat pa rin sa paggabay sa akin, Attorney Shen. Pasensya na talaga, Wensu. May ilang maliliit na kaso pa naman ako rito. Pwede mo munang tulungan ako rito. Huwag na po, Attorney Shen. Ako na po ang bahalang gumawa ng paraan sa sarili kong problema. Ate Wensu, nabalitaan kong tinanggal ka na pala ni Lin Yuan sa kaso. Kung ako sa'yo, aalis na lang ako ng kusa. Hindi mo ako matatalo habang nandito ako. Ganyan ka ba kakampante, Miss Su? Siyempre naman, ako ang mahal ni Lin Yuan. Pinakasalan ka lang naman niya dahil kamukha mo ako. Ngayong bumalik na ako, wala ka ng silbi sa kanya. Talaga, pero alam mo ba kung bakit pinilit niyang pakasalan ako noon? Bakit? Dahil noong araw na iniwan mo siya ng walang pasabi para mag-abroad, nagpakalasing siya ng husto. Habang yakap-yakap niya ako buong gabi, pangalan mo ang tinatawag niya. Pinakasalan niya ako, hindi dahil kamukha kita, kundi para parusahan ka sa pang-iiwan mo sa kanya. Gusto niyang ipakita sa'yo na kahit wala ka, may ibang babaeng papalit sa'yo. Paano ka nakasisiguro na ang pagiging mabait niya sa'yo ngayon ay hindi lang pagganti sa akin? Imposibleng wala siyang galit sa puso niya. Nagsisinungaling ka, nababaliw ka na. Bagay lang yan sa iyo. Kapag inulit mo pa ang pagmamayabang mo sa harap ko, hindi lang kape ang ipapahid ko sa mukha mo. Wensu, anong ginagawa mo? Kindran, okay ka lang ba? Napasok ka ba? Lin Yuan, tinapunan niya ako ng kape. Sabi pa niya, pinakasalan mo lang daw ako para gantihan siya. Wensu, lumayas ka rito. Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Lin Yuan, hindi ka talaga nagbago. Lagi ka na lang walang pakialam sa katotohanan, at siya lang ang lagi mong pinaniniwalaan. Huwag ka ng maraming salita. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga guard. Pagsisisihan mo to, Lin Yuan. Darating ang araw na luluhod ka para lang magmakaawang bumalik ako. Nawalan na naman ako ng trabaho. Walang pera at buntis pa. Ano nang gagawin ko?
喂，温小姐，你现在在哪里？听沈律师说你从律所离开了。 Hindi ko alam. Nandito lang ako sa gilid ng daan. Huwag kang matakot. I-send mo sa akin ang location mo, pupuntahan kita ngayon din. Hintayin mo ako riyan, huwag kang aalis. 怎么了？是不是受委屈了？他把我开除了，他不分青红皂白就把我赶了出来。 Napakawalang hiya talaga ng Linyuan na yan. Akala ba niya hawak niya ang buong mundo? Hindi ko palalampasin ang ginawa niya. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Masama sa sanggol ang labis na pag-aalala. Ako na ang bahala sa trabaho mo. Wag na po, President Meng. Masyado na akong nakakaabala sa inyo. Ako na lang po ang maghahanap ng trabaho. Hindi ka abala. Nagkataon namang naghahanap ang Meng Group ng Chief Legal Counsel. Tiwala ako sa kakayahan mo. Ang sahod mo ay triple kumpara sa dati mong trabaho at sagot namin ang pinakamataas na benepisyo. Gusto niyo po akong maging Chief Legal Counsel ng Meng Group. 首席法律顾问。 Naman. At saka, walang kapangyarihan si Linyuan sa Meng Group kaya walang mangangahas na umapi sa iyo rito. President Meng, maraming salamat po. Maraming salamat talaga. Walang anuman. Pwede ka nang magsimula bukas. Hindi ligtas ang tinutuluyan mong hotel ngayon, kaya lumipat ka muna sa bakanting apartment ko malapit sa opisina. Naka-furnish na yon. Wag na po, nakakahiya na talaga sa inyo. 麻烦你了。 Isipin mo na lang na bahagi ito ng benepisyo mo bilang empleyado. 10 minutong lakad lang yon mula sa opisina. Hindi naman pwedeng manatili sa mumurahing hotel ang isang buntis na tulad mo. President Meng, hindi sapat ang salitang salamat sa kabutihan niyo. Handa kong ibigay ang lahat para sa kumpanya niyo. Huwag mong isipin yan. Halika na, ipapakita ko sa iyo ang bago mong matitirhan. Ito na ang bago mong tahanan. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka pa. Napakaganda po rito. Maraming salamat talaga, President Meng. 谢谢你，谢谢你，孟总。 Walang anuman. Magpahinga ka na muna. Susunduin kita bukas ng alas 9 ng umaga para sa unang araw mo sa trabaho. May gatas at prutas sa loob ng ref, kainin mo yan ha. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Wensu, habang nandito ako, wala nang makakaapi sa'yo. Hindi niya alam kung bakit napakabait sa kanya ni Mengson at hindi rin niya alam kung may iba ba itong motibo. Pero sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, si Mengson ang nagsilbing liwanag niya. Anak, may sarili na tayong tahanan. Magsisikap si Mommy para maibigay sa'yo ang pinakamagandang buhay. Wensu, unti-unti ka na talagang sumusobra. Ang lakas din ng loob mo, Wensu. President Lin, may masamang balita po, may malaking problema. Bakit ka natataranta? Gumuho na ba ang mundo? Kaanunsyo lang ng Meng Group na kinuha nila si Wensu bilang Chief Legal Counsel. Kalat na po ang balita sa buong internet. Ano nang sabi mo, kinuha ni Mengson si Wensu? Opo, President Lin. At hindi lang po yan, sinimulan na rin kaming atakihin ng Meng Group sa negosyo. Ang real estate project sa Timog, ang supply chain sa Europe, pati na ang bagong energy project na 6 na buwan natin pinaghandaan, inagaw nilang lahat. Mengson. Dahil din po sa nangyari kay Wensu, nagpa siya si Attorney Shen kung natapusin na ang kontrata niya sa atin bilang legal counsel. Mga walang silbi, kahit simpleng bagay, hindi nyo magawa ng maayos. Ang dating sunod-sunuran na si Wensu, nagagawa ng mamuhay ng marangyan nang wala ako. Imbestigahan mo, alamin mo kung ano talaga ang relasyon ni na Mengson at Wensu at kung kailan pa sila nagkakilala. At bantayan mong mabuti ang bawat galaw ng Meng Group. Iulat mo agad sa akin ang kahit anong kahina-hinalang kilos nila. Wensu, Mengson, humanda kayo sa akin. Lahat ng nawala sa akin, babawin ko ng doble. Magandang umaga po, Attorney Wen. Handa na po ang opisina niyo. Good morning, Attorney Wen. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa inyo. Kumusta ang unang araw mo rito? Nasanay ka na ba?
Siya nga pala si Xiao Zhang, ang magiging assistant mo. Ipaubaya mo na lang sa kanya ang mga asikasuhin mo. Magandang umaga po, Attorney Wen. Sana po ay magkasundo tayo sa trabaho. Salamat, President Meng, at salamat din sa iyo, Xiao Zhang. Maayos naman ang pakiramdam ko rito, napakabait ng lahat. Ito ang magiging opisina mo. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang kay Xiao Zhang at siya na ang bahala. Triple ang sahod mo rito kumpara sa dati mong kumpanya, may bonus ka pa sa katapusan ng taon, kumpleto ang benepisyo, at doble rin ang maternity at annual leave mo. President Meng, maraming salamat po talaga. Sobra-sobra na po ang ibinibigay niyo sa akin. Karapat dapat ka lang dyan. Sapat ang kakayahan mo para sa posisyong ito. Sakto nga palang may kaso akong gustong ipahawak sa'yo. Tungkol ito sa alitan sa kontrata ng supplier, medyo mahirap lutasin. Huwag kayong mag-alala, President Meng. Hinding-hindi ko kayo bibigin. Isipin mong mabuti, may kakaiba ba siyang ikinilos noong oras na yon? Anak, samahan mo muna si Mommy magpuyat sandali ha. Kailangan nating manalo sa kasong ito para hindi masira ang tiwala ni President Meng. Wala na bang ibang tao ang main group at isang baguhan lang ang ipinadala nila rito? Sumuko ka na lang habang maaga pa para hindi ka mapahiya. Hindi na dadaan sa salita ang panalo, patutunayan natin yan sa korte. Bago pa man bilhin ng nasasakdal ang kumpanya, alam na nila ang kalagayan ng pananalapi nito. Ngunit matapos ang bentahan, ginamit nila itong dahilan para hindi bayaran ang natitirang balanse. Idinedeklara ng korteng ito na panalo ang nagrereklamong panig, ang main group. Wensu, napakahusay mo, unang beses mo pa lang sa korte, pero napakaganda na ng naging laban mo. Hindi mo nga ako binigo. Tungkulin ko po ito at nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Para ipagdiwang ang unang tagumpay mo, ililibre kita ng hapunan. Kahit saan mo gusto, pili ka lang. Sige, hindi ko natatanggihan yan. O Ate Wensu, President Meng, ang liit nga naman ng mundo, dito rin pala kayo kakain. 呀，温淑姐姐，孟总，真巧啊，你们也在这里吃饭。 President Lin, Misu, nagkataon nga naman. Pero medyo mahal dito ah. Balita ko medyo gipit ka ngayon, President Lin, matapos naming makuha yung bilyong pisong proyekto nyo. May pondo pa ba kayo para sa mga ganitong luho? Wensu, sumama ka sa akin. Ling Yuan, bitawan mo nga ako. President Lin, matuto kang rumespeto. Si Wensu ang Chief Legal Counsel ko ngayon, kaya wala kang karapatang saktan o bastusin siya. Mingson, pribadong usapan ito ng dating asawa ko. Huwag kang makialam dito. Ex-wife, alam mo palang ex-wife mo siya. Di ba ikaw tong nagmakaawa noon na makipag-divorce? Ikaw pa nga ang nagsabing mas mababa pa siya sa aso. Pinalayas mo siya sa hawyuan, tapos ngayon akto ka na parang may pakialam ka pa sa kanya. Ulitin ko, bitawan mo siya. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at idedemanda kita ng harassment. Tignan natin kung anong sasabihin ng media kapag nalaman nilang nananakit ng babae ang C ng Ling Group sa publiko. President Lin, huling babala ko na to sa'yo. Kapag hinawakan mo pa ako ulit, hindi na ako magdadalawang isip na kasuhan ka at sirain ang reputasyon mo. Wensu, ganoon ba kalaki ang galit mo sa akin? Galit, masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo, President Lin. Kahit galit, hindi ka karapat dapat na maramdaman ko yan ngayon. President Meng, busog na ako. Umalis na tayo. Yuan, huwag ka nang magalit. Talagang walang utang na loob si Wensu. Kumain na lang tayo, in-order ko pa naman yung paborito mong steak. Kumain ka mag-isa mo. Wensu, ikaw ang sumira sa buhay ko at hindi kita mapapatawad. Pasensya na, hindi ko sana kita dinala rito para lang ma-stress ka. Wala kang kasalanan, si Ling Yuan lang talaga ang sumobra. Hindi ko nahahayaang may mang-api sa'yo ulit habang nandito ako. Kahit si Ling Yuan pa yan o kahit sino, walang pwedeng manakit sa'yo. Maraming salamat, President Meng. Salamat talaga. Huwag ka nang mahiya sa amin. Halika na, ihahatid na kita sa inyo. Gagawin ko ang lahat para makalimutan mo ang sakit ng nakaraan at matutunan mo akong mahalin muli. President Meng, salamat sa paghatid. Magpahinga ka na ng maaga. Huwag mong kalimutang lagyan ng gamot yang pulso mo, ha? Sino kaya ang nagpadala nito? Wala naman akong binibili online kamakailan.
Kahit ako, nakalimutan kong birthday ko pala ngayon. Pero naalala niya pa rin. Pero para saan pa, iniwan at pinagpalit niya pa rin ako kay Sukingran. Hindi pwedeng mabuhay ang bastardo na yan. Noong buntis pa ako sa anak niya, nagawa niyang sabihin ang mga salitang iyan para lang ipalaglag ang bata. Matagal nang winasak ng lalaking iyan ang puso ko. Kaya ano pa ang silbi ng huli niyang pagpapakita ng bait ngayon? Baka may naiwan lang si President Meng. Happy birthday. Paano mo na lamang dito ako nakatira? President Ling, umalis ka na. Ayaw kitang makita. Wensu, alam kong nagkamali ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Pagkakataon, noong ibinato mo sa mukha ko ang divorce papers at sinabing 5 milyon lang ang halaga ko, nag-isip ka ba ng pagkakataon para sa akin? Noong tinawag mong bastardo ang anak sa sinapupunan ko, at noong pinalayas mo ako sa hauyuan para matulog sa kalye, naisip mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Ang salitang sorry ay hindi sapat para ibalik ang mga taong sinayang ko sa'yo, lalo na ang buhay namin ng anak ko na muntik nang mawala dahil sa'yo. Wensu, parang awa mo na, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Babawi ako sa inyo ng anak natin habang buhay. Huwag na, hindi namin kailangan ang pambabawi mo. Pakiusap, huwag mo na kaming guguluhin pa dahil matagal na tayong tapos. Hindi ako nasasaktan, pero hindi na ako pwedeng lumingon pa. Ang isang pagkakamali ng pagiging marupok ay muli lang magbabalik sa akin sa impyerno. Siya ba iyon? Balita ko, binenta niya raw ang kontrata sa Ling Group. Mahirap talaga magtiwala sa tao ngayon. Sa bagay, dating asawa naman siya ni President Ling. Attorney Wen, pinapatawag ka agad ni President Meng sa opisina niya. Mukhang galit na galit siya. Sige, pupunta na ako. Wensu, halika rito. Tingnan mo ito. Paanong nangyari to? Kahapon lang natapos ang kontratang yan Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa'yo. May nag-report na nakipagkita ka raw kay Assistant Lin kagabi, at ang leaked document ay ipinadala gamit ang mismong work email mo kagabi ng alas 9:30. President Meng, hindi ko magagawa yan. Hindi ako makikipagsabuatan kay Ling Yuan. Naniniwala ako sa'yo. Pero dahil sa mga ebidensyang ito, pinipilit ako ng Board of Directors na tanggalin ka agad sa trabaho. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Si Sukingran, wala nang iba. May ebidensya ka ba para patunayang siya nga ang may gawa? Sa ngayon wala pa, pero bigyan mo lang ako ng 3 araw. Mapapatunayan kung wala akong kasalanan at ilalantad ko kung sino talaga ang may gawa nito. Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Ako na ang bahalang kumausap sa board. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Maraming salamat talaga, President Meng. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang mahiya sa amin. Poprotektahan kita. Sige na, hihintayin ko ang pagbabalik mo. Sukingran, sumusobra ka na. Paulit-ulit mo na lang akong sinisiraan. Akala mo ba hahayaan lang kita? Nanahimik ako noon dahil ayaw ko ng gulo, pero sumobra ka na ngayon. Hindi ko na palalampasin to. Hello, ako too. Pakicheck naman ang login history ng system ng Meng Group kagabi, pati na rin ang activity logs ng work email ko. Alamin mo rin kung nasaan si Sukingran kagabi. Gusto ko ng detalyadong ulat. Kahit magkano pa yan, basta makuha natin ang resulta sa lalong madaling panahon. Chen mo, may nakuha ka ba? Ipinadala ang email gamit ang account mo kagabi ng alas 10, pero ang e-address ay hindi galing sa bahay mo. Galing ito sa isang computer shop sa may city center. Mabuti naman. Nalaman mo ba kung sino ang nag-send? Si Sukingran niya. Nakita sa CE na suot niya ang limited edition na kwintas niya. Bukod doon, tumawag din siya sa legal department ng Ling Group. Maraming salamat, Chen mo. Pakisave ng kopya ng ticket footage, lay records, at call logs, tapos send mo sa akin lahat. Sukingran, dahil sa mga paninira mo sa akin, sisiguraduhin kong babalik sa iyo ang lahat ng ito. May kailangan ka. Wensu, Paano mo nalaman? si Sukingran ang may gawa nito, hindi ba? Narinig ko siyang may kausap sa telepono. Gusto niyang pabagsakin ang Meng Group para tuluyan ka ng hindi makabangon. Patawad, kasalanan ko ang lahat. Pupunta ako ngayon sa kumpanya para ibunyag ang ginawa niya at pilitin siyang humingi ng tawad sa'yo. Huwag na.
Kaya kong ayusin ang sarili kong problema. 不需要你 Hindi ko 插手 kailangan ng pakitang tao mo. President Meng, malinaw ang ebidensya na si Wen Su ang naglabas ng sikreto ng kumpanya. Dapat siyang tanggalin at kasuhan agad. 50 milyong piso ang nawala sa atin. Kung hindi natin ito aksyonan, sino pa ang magtitiwalang makipag-partner sa atin? Sinasabi ko na nga ba, ex-wife siya ni Ling Yuan. Bakit ba kasi pinilit mo pa siyang manatili rito? Kilala ko si Wen Su at nagtitiwala ako sa kanya. Bigyan niyo pa ako ng 3 araw. 3 araw, baka sa loob ng 3 araw na yan ay tuluyan ng bumagsak ang Meng Group. Kailangan namin ng paliwanag na yon din. Kung hindi, babawiin namin lahat ang mga share namin. Wen Su, bakit ka nandito? Di ba sinabi ko sa'yong magpahinga ka muna sa bahay niyo? Kung hindi ako pupunta rito, baka tuluyan niyo na akong mapalayas ng may bitbit na maling paratang. Nandito ako ngayon para patunayang wala akong kasalanan. Ayan, nakuha ko na ang email ni Wen Su at nasend ko na ang kontrata. Bilisan niyo ng pabagsakin ang Meng Group para hindi na siya makabangon. Tingnan niyo ng mabuti. Si Suking Gran ang nag-leak ng impormasyon para maghiganti at tulungan ang Ling Group na pabagsakin ang kumpanya natin. Hindi totoo yan, gawa-gawa lang ni Wen Su ang mga ebidensyang iyan para siraan ako. Yuan, maniwala ka sa akin. Gawa-gawa, ito ang original na TV footage mula sa computer shop at ang call logs mo. Akala mo ba hindi ka makikilala dahil lang nakamask ka? Ang kwintas na suot mo ay ang limited edition na regalo sa'yo ni President Ling. Iisa lang ang ganyang kwintas sa buong mundo. Tama na ang arte. Alam ko na noon pa na ikaw ang may gawa nito. Ginawa ko lang naman to para sa iyo. Gusto kitang tulungang talunin si Meng Sun. Hindi ko kailangan ng maruruming paraan mo. Nakakadiri ka lang. Humingi ka ng tawad kay Wen Su. Ayoko, bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Siya ang umagaw ng lahat sa ipadala ko. Huling beses na to, humingi ka ng tawad. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa'yo sa industriyang ito. Pasensya na. Masyado mong hininaan. Hindi namin narinig ng mga board members. Patawad. Tinatanggap ko ang apology mo, pero hindi ibig sabihin yon ay pinapatawad na kita. Palalampasin ko muna ito ngayon at hindi kita kakasuhan, pero sa susunod na ulitin mo pa to, hindi na ako magdadalawang isip. Sana sa susunod, mag-imbestiga muna kayo bago kayo magbintang ng inosenteng tao. Attorney Wen, pasensya na talaga. Nagkamali kami ng hinala sa'yo. Mula ngayon, buo na ang tiwala namin sa'yo. At bilang reward, ipopromote kita bilang legal director ng kumpanya at may kasama pa tong 50% salary increase. Wen Su, ang galing mo talaga, ang astig mo kanina. Salamat po, President Meng. Salamat sa pagtitiwala at sa pagbibigay sa akin ng oras para patunayan ang sarili ko. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako sa posisyong to ngayon. Ano ka ba? Huwag ka nang magpasalamat. Ikaw kaya ang personal kong kinuha bilang Chief Legal Counsel natin. Director Wen, ito na po ang karagdagang kasunduan para sa proyekto. Sige, ilapag mo na lang dyan. Wen Su, tungkol sa multi-million merger ng Chengdong, ikaw mismo ang hiniling ng kliyente na mamahala. Humanga kasi sila sa performance mo sa board meeting kaya bilib na bilib sila sa kakayahan mo. Huwag kayong mag-alala, President Meng. Hinding-hindi ko kayo bibigyan. Salamat sa sipag mo. Pero teka, buntis ka nga pala, kaya huwag mong masyadong sagarin ang sarili mo. Ipaubaya mo na lang sa mga staff mo ang ibang trabaho. Opo, salamat po sa pag-aalala, President Meng. Hello, Lolo. Sui-sui, nasaan ka ngayon? Nasa opisina po ako, nagtatrabaho, Lolo. Bakit po, may nangyari po ba sa bahay? Nandito ako ngayon sa istasyon ng tren. Sunduin mo ako bilis. Lolo, bakit po kayo nandyan? Bakit hindi nyo man lang sinabi sa akin? Kung hindi pa ako pupunta rito, baka tuluyan ka ng maapi ng mga tao riyan. Trinato ka ng ganoon ng bastos na lalaking yun mula sa pamilya Ling, tapos nilihim mo sa akin. Lolo, sino pong nagsabi sa inyo? Huwag mo nang alamin kung sino. Sunduin mo na lang ako rito. Mag-usap tayo pagdating ko. Opo, Lolo, wag na kayong mag-alala. Papunta na ako riyan, maghintay lang kayo sa may exit. President Meng, may emergency lang po sa pamilya ko. Pwede po bang mag-leave muna ng kalahating araw? Walang problema. Gusto mo bang ipahatid kita sa driver ko? Wag na po, kaya ko namang mag-drive. Sui-sui, nandito si Lolo. Lolo, Sui-sui, bakit ang payat-payat mo na? Pinahirapan ka ba nila ng husto? hindi po, Lolo. Maayos naman po ako. Bakit po bigla kayong pumunta ng walang pasabi? Kung sinabi ko sa'yo, siguradong pipigilan mo lang ako. Ang laking problema nito tapos nilihim mo sa akin. Kung hindi ka pa nakita ni Erzuzi na mag-isang pumunta sa ospital, baka hanggang ngayon wala pa rin akong alam. Ayaw ko lang po kasi kayong mag-alala. Talagang reresbakan ko ang gago na yon. Lolo, wag na po.
Nakalipas na iyon at maayos naman ang buhay ko ngayon. Hindi na ako alis. Dito na ako titira para alagaan kayong mag-ina. Lolo, wag na po kayong maabala. Kaya ko naman ang sarili ko, saka mababait naman po sa akin sina President Meng. Hindi pwede, ako ang masusunod. Hindi ako mapapakali kung iba ang mag-aalaga sa'yo. Dapat ako mismo. Sige na nga po. Manatili kayo rito hanggat gusto nyo. Yenan, maganda ang lugar na to. Mas maaliwalas kumpara sa napakalamig na mansyon ng mga ling. Mula ngayon, ako na ang magluluto at maglalaba para sa'yo. Mag-focus ka lang sa trabaho at sa pagbubuntis mo. Bukas na bukas, bibili ako ng manok para maipagluto kita ng masustansyang sabaw. Tingnan mo nga ang sarili mo, sobrang payat mo na. Konting hangin na lang, baka tangayin ka na. Lolo, salamat po. 谢谢你。 Naku, huwag ka nang magpasalamat sa akin, apo. Hanggat nandito si Lolo, walang sinumang makakaapi sa'yo. Mula nang dumating si Lolo, naging mas masigla at makulay ang buhay ni Wensu. Araw-araw pag uwi niya galing trabaho, hindi na malamig at bakanting bahay ang sumasalubong sa kanya, kundi mga bagong lutong pagkain. Wensu, nakauwi ka na pala. Bakit nandito ka na naman? Hindi ba sinabi ko na sa iyo huwag mo nang guguluhin ang buhay ko? Nabalitaan ko kasing dumating si Lolo, kaya nagdala ako ng mga bitamina at pagkain para sa inyo ng baby. Huwag na, hindi namin kailangan yan. Kunin mo na yan at umalis ka na. Ikaw ba si Linyuan, ang walang hiyang lalaki na yon? Opo, Lolo. Ako nga po si Linyuan. Huwag mo akong matawag-tawag na Lolo, wala akong bastos at walang utang na loob na po. Ibinigay ng suwi-suwi ko ang lahat sa'yo, pero paano mo siya trinato? Dahil lang sa ibang babae, itinapon mo siya na parang basura, at binalak mo pang ipalaglag ang anak niya. Ngayong araw, talagang bubugbugin kita, kang walang utang na loob ka. Lolo, patawad po. Kasalanan ko ang lahat, napakagago ko. Sige po, saktan niyo ako kung gusto niyo. Ngayon mo lang na-realize na nagkamali ka. Noong ibinato mo ang divorce papers sa mukha ni Sui-Sui, bakit hindi mo naisip yan? Sinasabi ko sa'yo, huli na ang lahat. Mas pipiliin ko pang tumandang dalaga si Sui-Sui kaysa mapunta ulit sa basurang katulad mo. Pakiusap po, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakatangon. Gagawin ko ang lahat para alagaan silang mag-ina habang buhay. Hindi kailangan ni Sui-Sui ang pambabawi mo. Umalis ka na rito bago pa ako tumawag ng pulis. Ang kapal ng mukha ng lalaking yon. Ngayon lang siya nagsisisi kung kailan huli na ang lahat. Sui-Sui, huwag kang magpapadala sa mga luha niya ha. Alam ko po, Lolo. Hindi na ako makikipagbalikan sa kanya. Tapos na ang nakaraan. Auntili, itapon mo nga ang mga gamit na to. Ipalayo mo rito. Sige po, Miss Wen. Lolo, dali, halika rito. Bakit, Sui-Sui, masakit ba ang tiyan mo? Nanggugulo na naman ba ang lalaking yon? Hindi po, Lolo. Tingnan nyo, gumalaw siya, sumisipa si baby. Gumalaw nga ang apo sa tuhod ko, napakabait naman. Lolo, sa tingin nyo, lalaki ba o babae ang baby? Kahit ano pa yan, mamahalin ko siya. Ang mahalaga ay maging malusog at ligtas siya. Opo, basta malusog lang siya, sapat na. Sigurado akong silinyuan na naman yan. 7 araw na siyang pabalik-balik dito, parang multong hindi umaalis. Lolo, wag na kayong magalit. Kakausapin ko na lang siya para hindi na siya bumalik kailanman. Lolo, nagluto po ako ng black chicken soup para kay Wenxi. May kasama tong red dates at goji berries para sa dugo niya. 5 buwan na siyang buntis kaya kailangan niya ng sustansya. Hindi na kailangan. Kumpleto kami rito kaya huwag ka nang mag-abala. Umalis ka na, Lolo. 3 oras ko po tong niluto sa mahinang apoy para hindi maging mamantika. Kahit isang higop lang po, ipainom nyo kay Wensu. Sabi ng hindi kailangan, kung hindi ka paalis, tatawag talaga ako ng pulis. Lolo, papasukin nyo na po siya. Sui-Sui, nababaliw ka na ba? Bakit mo siya papasukin? Yele, swerte mo ngayon.他还好吗？我可以摸摸他吗？就一下。Gumalaw siya, sumisipa siya. Wensu, nakita mo ba, sumisipa siya. Magiging tatay na ako, panaginip ba to, magiging tatay na talaga ako. 我要当爸爸了。 Huwag kang magpapalamig sa gabi, at iwasan mo ang mga malalamig na pagkain.
Kapag sumama ang pakiramdam mo, tawagan mo lang ako agad. Nakaon ang phone ko 24/7. Bukas, ipagluluto naman kita ng pigyonso. Sui-sui, lumalambot na ba ang puso mo sa kanya? Hindi naman po. Naisip ko lang na tatay pa rin naman siya ng bata, kaya walang masama kung hahayaan ko siyang maramdaman ang baby. Alam kong nasaktan ka ng husto at hindi madaling makalimot. Pero sana mag-isip ka ng mabuti, huwag mo nang ulitin ang pagkakamali mo noon. Alam ko po, Lolo, hindi na po ako magpapakatanga ulit. Director Wen, may parcel po kayo. Parcel, wala naman akong binili ah. Kasinungalingan lang pala ang lahat. Ang pagiging sweet niya kagabi, palabas lang pala. Pagtalikod ko, sumama agad kay Sukingran sa hotel. Muntik na akong maniwala sa mga mabulaklak niyang salita. Talagang walang maaasahan sa mga lalaki. Wensi, ano ang mga to, kanino galing? Hindi ko alam, pinadala lang sa akin. Siguradong si Sukingran ang may gawa nito, napakasama ng babaeng yan. Sinadya niyang ipadala to para galitin ka, malamang edited lang ang mga litratong to. Hindi na mahalaga kung totoo man yon o hindi. Matagal na kaming anod, kaya wala na akong pakialam kung sino man ang kasama niya ngayon. Wensui, huwag ka nang umiyak. Hindi ka dapat silingyu sa mga luha mo. Napakabuti mong tao, at deserve mo ang mas higit pa sa kanya. Hindi ako malungkot. Natatawa lang ako sa sarili ko dahil muntik na akong lumambot nang hawakan niya ang tiyan ko habang sumisipa ang bata. Wensui, natanggap mo ba ang regalo ko sa'yo? Ano, galit na galit ka ba ngayon at sobrang nasasaktan? Ikaw pala ang nagpadala ng mga larawang yon. Sino pa ba ang magmamalasakit na gisingin ka sa katotohanan? Tandaan mo, ako lang ang mahal ni Lingyu. Magkasama kami kagabi at napipilitan lang siya sa'yo dahil sa dinadala mo. Kapag nanganak ka na at nagsawa na siya, babalik din siya sa akin. Tumawag ka ba talaga para lang sabihin ang mga walang kwentang bagay na yan? Babala lang ito, lumayo ka kay Lingyu, kundi hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Gawin mo ang lahat ng gusto mo, lalabanan kita. Pero ikaw, bantayan mo ng maigi ang si Lingyu, baka sa huli ay iwanan ka rin niya. Lingyu, Sukingran, tapos na ako sa palabas ninyo. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng landas at wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Umalis ka rito, hindi ka namin kailangan. Mula nang matanggap ang mga larawang iyon, tuluyan nang nawala ng pag-asa si Wensui kay Lingyu. Kahit anong pilit nitong makipagkita, hindi siya hinaharap ni Wensui, hindi sinasagot ang mga tawag at hindi rin nire-replyan ang mga text. Wenshu, bakit mo ba ako iniiwasan? Sabihin mo sa akin kung ano ang mali kong nagawa, babaguhin ko. Ling, matuto ka namang rumespeto. Wala na tayong anumang ugnayan. Paanong walang ugnayan, may anak tayo, at ako ang ama ng batang yan. Hindi ka karapat dapat maging ama. Bumalik ka na lang doon sa misso mo. Miss Su, anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ni Kingran dito? Huwag ka nang magkunwari. Nakita ko ang mga litrato ninyong dalawa na pumapasok sa hotel. Lingyu, nakakadiri ka. Wensu, nagkakamali ka. In-edit lang ni Su Kingran ang mga larawang yon. Tingnan mo ito ang technical report, pati na rin ang chat at transaction history niya sa nag-edit. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Wensu, patawad. Kasalanan ko ang lahat, hinayaan ko na naman na masaktan ka. Sige, mag-usap muna kayo. May asikasuhin lang ako sa opisina, mauuna na ako. Patawad talaga. Kung hindi lang ako naging bulag noon at pinatulan si Su Kingran, hindi kanya paulit-ulit nasasaktan at ipapahamak ng ganito. Walang kinalaman doon ang nangyari. Sadyang napakasama lang talaga ng ugali ni Su Kingran. Alam kong naging gago ako noon at sinaktan kita ng sobra, pero gusto kong malaman mo na totoong mahal kita. Nang pirmahan mo ang divorce papers at umalis nang hindi man lang lumilingon, doon ko lang na-realize na matagal na pala kitang mahal. Ang 2 taon na kasama kita ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Masyado lang akong naging tanga para hindi iyon mapansin agad. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pakiusap. Gagamitin ko ang buong buhay ko para bumawi sa inyo ng anak natin. Lingyu, ako. Anong nangyayari, Wensu? Masakit ba ang tiyan mo? Sumasakit nga. Huwag kang matakot, dadalhin kita agad sa ospital. Konting tiis na lang. Doktor, tulong, pakiusap, iligtas niyo siya. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko pinatulan si Su Kingran, hindi sana siya na frame up, hindi magagalit, at hindi aabot sa ganito.
Kapag may mangyaring masama kay Wensu at sa bata, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dok, kumusta po siya? Ligtas ba ang bata? Ling, hindi pa matatag ang lagay ng pasyente. Dahil sa stress at labis na pagod, may mga senyales na maaari siyang manganak ng maaga. Kailangan niyang ma-confine para mabantayan ang pagbubuntis at kailangan niya ng absolute bed rest. Kapag na-stress pa siya ulit, malaki ang posibilidad na makunan siya. Dok, pakiusap, gawin niyo ang lahat para maligtas silang dalawa ng bata. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, pero ang pinakamahalaga ngayon ay ang emosyon ng pasyente. Iwasan niyo siyang ma-stress o mapagod. Opo, naintindihan ko. Aalagaan ko siya ng mabuti at hindi ko nahahayaang masaktan pa siya. Ay cancel mo lahat ng schedule ko. Kahit anong meeting o contract signing, kanselahin mo lahat. Walang mas mahalaga ngayon kaysa kay Wensu at sa anak ko. Dalhin mo agad ang mga gamit ko rito sa ospital. Dito muna ako titira simula ngayon hanggang sa ligtas siyang makapanganak. Wensu, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Gusto mo ba ng tubig? 孩子， Ang bata, 孩子没事。 ligtas ba ang anak ko? Ligtas siya. Kailangan mo lang magpahinga ng mabuti para walang maging problema. Patawad, kasalanan ko ang lahat. Suy-suy ko, kapag may mangyaring masama sa kanya at sa bata, kahit itaya ko ang buhay ko, hindi kita mapapatawad. Kinansela ko na ang lahat ng trabaho ko para mabantayan siya rito araw at gabi. Sana nga ay panindigan mo iyang sinasabi mo. Gising ka na pala. Marami akong pinuntahang tindahan para lang mabili tong paborito mong lugaw. Pasensya na, ngayon lang kasi ako nagbalat ng mansanas kaya hindi pa ako sanay. Umiti ka ba, Wensui? Sa wakas mumiti ka na rin sa akin. Sino namang ngingiti? Natatawa lang ako dahil ang pangit ng pagkabalat mo sa mansanas. Sige na, pangit na kung pangit, pero kailangan mo pa rin kainin to para magka-vitamins ka. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Ling Yuan sa tabi ni Wenshu. Natuto siyang mag-alaga at maging maalalahanin. Sa simple at tapat niyang paraan, unti-unti niyang pinalalambot ang matigas na puso ni Wenshu. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin nang dahil sa taong yan, walang makikinabang sa kanya. Wala yon, spam message lang. Huwag mo nang pansinin at magpahinga ka na. Ling Yuan, bakit mo ako binlock? Anong karapatan mong i-block ako? Hindi ka welcome dito, umalis ka na ngayon din. 立刻滚出去！ Ganoon na lang ba kadaling itapon ang pinagsamahan natin? Nangako kang papakasalan mo ako. Pinagsamahan, kailanman ay walang namagitan sa ating dalawa. Gising na ako sa katotohanan ngayon. Si Wensui ang mahal ko at siya lang talaga. Kaya pakiusap, huwag mo na kaming guguluhin pa. Sino ba siya? Isang hamak na divorcee lang naman siya na pumulot sa basurang itinapon ko na. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan, mas mabuti si Wenshu sa'yo ng 100 beses. 你打我！ Sinaktan mo ako ng dahil lang sa kanya. Kung hindi ako gumawa ng paraan, sa tingin mo ba maghihiwalay kayo? Kung hindi ko pa sinadyang ipaalam sa'yo ang tungkol sa pagbubuntis niya, malalaman mo bang nagdadalang tao siya sa anak mo? Ang pera mo lang naman ang hinahabol niya, pati na ang posisyon bilang eye. Lin, Manahimik ka, wala ka na talagang pag-asa. 可就要！ ikaw ang may kasalanan ng lahat, inagaw mo sa akin ang lahat. Suking Ran, nababaliw ka na. Guard, nasaan ang guard? Kalagkarin niyo palabas ang babaeng to. Huwag niyo na siyang hahayaang makatapak pa ulit sa ospital na to. Kapag lumapit pa siya kay Wensui, tumawag agad kayo ng pulis. Linye, pagsisisihan mo to. Pasensya na, Wensi. Napasubo ka pa sa gulo, kasalanan ko ang lahat. 没有保护好你。 Wensui, Ling Yuan, humanda kayo sa akin. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Pababayaran ko sa inyo ang ginawa niyo sa akin.
Gusto kong mawala ang bata sa tiyan ni Wensui. Kahit magkano, babayaran ko. Huwag ka nang masyadong mag-alala, maayos na talaga ang pakiramdam ko. Hindi pwede. Hanggat hindi ka pa nakakapanganak ng ligtas, hindi ko hahayaang may lumapit sa iyong kahit sinong estranghero. Sandali lang po, sir. Bawal pong pumasok ang kahit sino nang walang pahintulot ni Emre. Leng, kaibigan ako ni Wensui, ako si Mengson. Pakiabi na lang kay Emre. Leng, sir, may naghahanap po sa inyong isang Emre. Meng sa labas. Papasukin mo siya. Nag-abala pa si Emil. Meng nabisitahin ako, hindi naman magandang paalisin natin siya. Papasukin siya. Wensui, nabalitaan kong na-confine ka raw. Kumusta ka na? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na po, salamat, Jimmy. Meng, sabi ng doktor, kailangan lang akong obserbahan ng ilang araw bago makalabas. Ay, pasensya na, nadulas sa kamay ko. Maghuhugas na lang ako ng bago. Mukhang alalang-alala sa'yo si Emre. Leng. Ito, kumain ka muna ng mansanas. Bagong hugas yan, matamis. Wensui, kailangan ko nang bumalik sa opisina. Magpahinga ka ng mabuti at tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Sige po, maraming salamat, Jimmy. Meng, mag-iingat po kayo. Salamat sa pagbisita, Emre. Meng, hindi na kita maihahatid sa labas. Mukhang masaya kayong nag-uusap kanina, ah. Bakit, nagsiselos ka ba? Nagsiselos ako. Ayokong napapalapit ka sa ibang lalaki, lalong-lalo na kay Mengson. Akin ka at akin din ang anak natin. Walang sinumang makakaagaw sa inyo sa akin. Alam ko na, napakaseloso mo talaga. Sinisipa ka ba ng baby natin? Paimbestigahan mo nga kung sino ang mga kinakatagpo ni Sukingran kamakailan. Alamin mo lahat ng tawag at galaw niya dahil pakiramdam ko may masama siyang balak kay Wensui. Matapos ang gulo, hindi na muling nagpakita si Sukingran, kaya naging tahimik at masaya ang mga sumunod na araw sa ospital. Si Ling Yuan na dating spoiled rich kid na instant noodles lang ang kayang lutuin, ngayon ay naging isang maalagang ama na. At doon na nga, sumakay ang prinsipe sa kanyang puting kabayo, tinalo ang dragon at iniligtas ang prinsesa. Hindi ba maganda ang pagkakatagpi ko? Pasensya na, first time ko kasing magkwento. Hindi ang ganda nga ng kwento mo. Ling Yuan, noon ba talaga? Kahit kaunti, hindi mo man lang ako minahal. Wensu, patawad. Sa totoo lang, matagal na kitang mahal. Noong umalis ka bitbit ang divorce papers nang hindi man lang lumilingon, doon ko lang na-realize na hindi ko pala kayang mabuhay nang wala ka. Napakalungkot at walang kabuhay-buhay ang bahay noong wala ka. Kung ganoon, bakit nakipag-divorce ka pa rin sa akin? Bakit kailangan mo pang sabihin ang mga masasakit na salitang iyon? Dahil bumalik si Sukingran noon, nakonsensya ako sa kanya at gusto ko siyang bumawi. Ang tanga ko rin dahil inakala kong pera lang ang habol mo sa akin. Napakagago ko talaga. Ling Yuan, kalimutan na natin ang nakaraan. Wensu, ibig sabihin ba nito, pinapatawad mo na ako? Salamat, Wensu. Nakangako ako, hindi ko nahahayaang masaktan ka pang muli. Ninakaw ni Sukingran ang lahat ng core data ng ating new energy project at ibinenta sa Dingshen Group. Kaka-press conference lang nila para ilunsad ang teknolohiyang ito. Sayang ang bilyon-bilyong puhunan natin, naglaho na parang bula. Miss Wen, oras na po para sa gamot nyo. Alas 10 pa lang ng gabi ah. Hindi ba tuwing alas 8 ng umaga ang palit nito? At saka, si Nurse Lee ang karaniwang nag-aasikaso sa akin. Wensui, sinira mo ang buhay ni Ate Kingran, kaya pagbabayarin kita kasama ang anak mo. Security, tulong. Huwag ka nang sumigaw, pinatulog ko na ang 2 guard sa labas. Walang makakaligtas sa iyo ngayon. Naghahanap ka yata ng sakit ng katawan. Tigil. Wensui, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Okay lang ako, mabuti na lang at dumating ka agad. Nalaman kong sinuhulan ni Sukingran ang isa sa mga nurse dito, kaya nagmadali akong pumunta. Mabuti na lang at hindi ako nahuli. Enmer,
Lin, Miss Wen, may nakuha kaming may lasong tubig sa bag ng babaeng ito. Plano niya sanang lasonin ang water dispenser pagkatapos kanyang turukan para madamay ang buong palapag. Suking Ran, hindi kita mapapatawad. Ligtas ako, salamat kay President Meng dahil iniligtas niya ako. President Meng, maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano nang nangyari sa amin. Walang anuman. Responsibilidad ko ring protektahan si Wen Sui. Patawad, Wen Su. Kasalanan ko ang lahat, hindi sana kita iniwan. Muntik ko na kayong mawala ng anak natin. Ayos lang, tapos na yun. Ligtas naman ako ngayon, di ba? Magdagdag kayo ng tao para bantayan si Suking Ran ng 24 oras. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya, walang dapat makaligtaan. At alamin niyo rin ang mga transaksyon sa pera sa pagitan ng Dingsheng Group at ni Suking Ran. Pagbabayarin ko siya sa lahat ng ginawa niya. Hello, may balita na ba? Enmer. Lin, pasensya na po, pero nakalabas na siya ng bansa. Nakatakas, mga walang silbi, isang babae lang, hindi nyo pa nahuli. Sige, ipagpatuloy nyo ang paghahanap. Balitaan nyo ako agad kapag may nalaman kayo. Kahit saan pa siya magtago, hahanapin ko siya. Naintindihan ko. Ituloy nyo lang ang paghahanap. Ipaalam nyo agad sa akin kapag may nalaman kayo. Kahit saang sulok pa ng mundo siya magtago, sisiguraduhin kong mahuhuli ko siya. Huwag ka namang masyadong mag-alala, nakalayo na naman si Suking Ran. Hindi pwede. Hanggat hindi siya nahuhuli, hindi ako mapapakali. Mas mabuting may 2 bodyguard na magbabantay sa iyo araw at gabi. Kahit saan ka pumunta, sasamahan ka nila at hindi ka dapat mawala sa paningin nila. Opo, masusunod, Emily. President. Ruirui, handa na ba ang mga gamit mo? Pwede na tayong umuwi. Dahan-dahan lang sa paglakad, huwag kang magmadali. Magpahinga ka muna riyan, ipagluluto kita. Huwag na, ipagawa na lang natin kay Auntie Li. Hindi pwede, nag-aral akong magluto ng sweet and sour pork ribs, siguradong magugustuhan mo ito. Mukhang nagbago na nga talaga si Lin Yuan. Pwede na akong mapanatag ngayon. Opo, napakabait niya sa akin ngayon, pati na rin sa bata. Tikman mo nga itong luto ko kung masarap. Ang sarap, mas masarap pa ito kaysa sa mga kinakain natin sa restaurant. Talaga? O sige, kumain ka pa ng marami. Walang masyadong tinik itong isda, hihimay kita. Enmer. Lin, nakatanggap kami ng balita na kumuha si Suking Ran ng mga bayarang mamamatay tao sa Southeast Asia. Nagbabanta siyang babalik para maghiganti sa inyo ni Miss Wen, kaya mag-ingat po kayo. Naiintindihan ko. Maghihigpit ako ng seguridad. Sabihan mo ako agad kapag may balita ka tungkol sa kanya. Miss Wen, narito po si Imre. Lin. Ikaw pala si Wen Sui. Opo, Lin Rath. Lin, nabalitaan kong buntis ka sa anak ng pamilya Lin. Pero huwag mong isiping makakapasok ka sa pamilya namin dahil lang sa dinadala mo. Hindi mangyayari yan. Ang isang babaeng galing sa mababang pamilya at hiwalay sa asawa na tulad mo ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa amin. And Rack, Lin, personal na desisyon namin ni Ling Yuan ang relasyon namin, kaya huwag po kayong makialam. At akin ang batang ito, kaya kahit anong mangyari, itutuloy ko ang pagbubuntis ko. Huwag kang masyadong mayabang. Hanggat nabubuhay ako, hindi ka makakatapak sa pamamahay ko. Ang tanging karapat-dapat na maging manugang ko ay si King Ran. Wala ka pa sa kalingkingan niya. Ma, anong ginagawa mo rito? Sino ang nagpapasok sa'yo? Ling Yuan, kung hindi pa ako pumunta rito, baka tuluyan ka ng nabulag ng babaeng ito. Pera lang ang habol niya sa iyo. Binigyan ko na siya ng tseke para ipalaglag ang bata at umalis, at may inayos na rin akong blind date para sa iyo sa anak ni Chairman Wang. Ma, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Wen Sui. Siya ang mahal ko at siya ang ina ng anak ko. Siya lang ang pakakasalan ko sa buong buhay ko at wala nang iba. Tandaan mo ito, kapag pinakasalan mo siya, itatakwil kita bilang anak. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo sa akin, at hindi ko ipapamana sa iyo ang kumpanya. Sinasabi ko sa iyo, kapag pinakasalan mo ang babaeng yan, itatakwil kita bilang anak. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo sa akin, at hindi ko ipapasa sa iyo ang Ling Group. Kung itatakwil mo ako, sige. Kung hindi mo matatanggap si Wen Sui, kalimutan na nating mag-ina tayo. Hindi ko kailangan ang kumpanya o ang pera mo, pero hindi ko kayang mabuhay nang wala si Wen Sui at ang anak ko. Ang lakas ng loob mo. Sige, tingnan natin.
Pagsisisihan mo ito, Ling Yuan, pagsisisihan mo ang desisyong ginawa mo ngayon. Patawad, Wensui. Pasensya na at nadamay ka pa sa gulo namin. Ayos lang ako. Pero nag-aalala ako sa inyo ng nanay mo. Okay lang ba talaga na nag-away kayo ng dahil sa akin? Walang sinumang pwedeng umapi sa'yo, kahit ang sarili kong ina. Ako na ang bahalang umayos nito. Wensui, hayop ka. Hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Hello, King Grand, si Auntie Liu ito. May paraan ako para mabawi mo si Ling Yuan. Bumalik ka na agad dito sa bansa. Ang panubigan ko. Pumutok na ang panubigan ko. Huwag kang matakot, dadalhin kita agad sa ospital. Wensui, kapit lang. Malapit na tayo sa ospital. Kasalanan ko ito. Sana ako na lang ang nakakaramdam ng sakit na yan. Sa wakas, nanganak na siya. Congratulations, MV. Ling, lalaki po ang baby nyo, malusog at ligtas silang mag-ina. Pwede ko ba siyang hawakan? Naman po, dahan-dahan lang, alalayan nyo ang ulo at likod niya. Anak ko. Ito ang anak ko. Napakagandang bata, ang apo ko sa tuhod. Wensui, salamat sa sakripisyo mo. Salamat sa napaka-cute nating anak. Kamukhang-kamukha mo siya. Mabuti naman kung ganoon para kasing gwapo ko rin. Pangako, poprotektahan ko kayong dalawa. Ling, may problema po. Anong nangyari sa anak ko? Ulitin mo nga. Pagkatapos po siyang linisin, biglang nangitim ang mukha niya at nahirapang huminga. Dinala na po siya sa ihi para ma-revive. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Sui-sui, huwag kang mag-alala. Malakas ang kapit ng bata, magiging maayos din ang lahat. Dok, pakiusap po, iligtas niyo ang anak ko. Kasi silang pa lang niya. Nakalanghap po ng panubigan ang bata noong ipinanganak siya, kaya nagkaroon siya ng malalang pneumonia. Gagawin po namin ang lahat para mailigtas siya. Pero kailangan nyo pa ring maghanda sa anumang posibleng mangyari. Dok, pakiusap. Kahit magkano pa ang magastos, gamitin nyo ang pinakamagandang gamot at kagamitan, basta mailigtas nyo lang siya. Siya lang ang kaisa-isa kong anak. Ling Yuan, okay lang ba ang anak natin? Hindi niya ba tayo iiwan? Hindi yan. Matatag ang anak natin, alam kong lalaban siya at magiging maayos din ang lahat. Dok, kumusta po? Kumusta po ang anak ko? Congratulations po, ligtas na ang bata. Normal na ang paghinga niya at stable na rin ang oxygen level. Obserbahan lang natin ng ilang araw at pwede na siyang ilipat sa regular room. Salamat po, Doc. Maraming salamat po talaga. Walang anuman, trabaho po namin ito. Napakatapang ng bata at alam kong naging mahirap din ito para sa inyo. Salamat po talaga, Doc. Wensu, alam kong naging gago ako noon at sobrang nasaktan kita. Simula nung umalis ka hawak ang divorce papers nang hindi man lang lumilingon, alam kong hindi ko na kayang magmahal ng iba. Gagamitin ko ang buong buhay ko para bumawi sa'yo at para maging isang mabuting asawa at ama. Wensu, pakasalan mo ako. Sa pagkakataong ito, ako, si Ling Yuan, ay buong pusong humihiling na maging asawa ka. Salamat, Wensu. Salamat sa pagtanggap sa akin. Iaalay ko ang buhay ko para protektahan kayo ng anak natin. Hindi ka magiging masaya, Wensu. Sa akin si Ling Yuan at ako lang ang dapat maging gire. Ling, lahat ng utang niyo sa akin, sisingilin ko ng unti-unti. Baby ko, tawagin mo si Papa.
Isang tawag mo lang, bibilhin ko lahat ng limited edition na laruan sa buong lungsod para sa'yo. 3 araw pa lang siyang pinapanganak at hindi pa nga makadilat ng maayos. Paano naman siya magsasalita? Masyado mo namang minamadali ang bata. Anak ko yan kaya siguradong matalino siya at maagang makakapagsalita. Pwede siyang pangalan ng Ling Chen, na parang nagniningning na bituin, o kaya naman ay Ling Xuan, na may marangal na tindig. Kung sa'yo naman manggagaling, ano ba ang gusto mong itawag sa baby natin? Gusto ko siyang pangalan ng Wen Yan. Ni Ana ang ibig sabihin ay pangulila at dadalhin niya ang apelyido ng pamilya ko. Gusto kong maging paalala ang pangalang ito sa lahat ng pinagdaanan natin, at para hindi ko rin malimutan ang mga pagkukulang ko noon. Sige, Wen Yan na ang pangalan niya. Mula ngayon, dadalhin niya ang apelyido mo at magiging bahagi siya ng pamilya Wen. Napakagandang pangalan, Wen Yan. Punong-puno ng kahulugan. Sa buong buhay ko, gagawin ko ang lahat para maprotektahan silang mag-ina. Ling, ayon sa system check namin, mukhang nagamit ng iba ang personal information nyo. May biglang pumasok na malaking loon sa ilalim ng pangalan nyo. Ano nang sabi mo? Tingnan niyo po ito, Jimmy. Ling, ang loon na nagkakahalaga ng 50 milyon ay pitroseso sa ibang bansa noong nakaraang linggo gamit ang inyong at pirma. Naiintindihan ko. Salamat sa pag-abiso. Imbestigahan niyo agad kung sino ang gumamit ng pangalan ko para sa 50 milyon loan na yan. Gawin niyo yan sa lalong madaling panahon, at bantayan niyo rin ang bawat galaw ni Su Qingran. Iulat niyo agad sa akin kapag may nalaman kayo. Masusunod po, President Ling. Nakuha mo na ba ang birth certificate? Maayos na ang lahat. Opisyal na ang pangalan ng ating sinyanyan. Mukhang matamlay ka yata. May problema ba? Wala ito, napagod lang ako sa pag-aasikaso ng mga papeles. Ma, bakit po kayo napadalaw? Pumunta ako rito para makita ang apo ko. Napaka-cute naman ng batang ito. Nakaschedule na ang kasal nyo sa i-18 ng susunod na buwan. Talaga pong pumapayag na kayong magpakasal kami. Bakit naman hindi? Nandyan na ang bata at hindi ko hahayaang lumaki ang apo ko ng walang maayos na pamilya. Ako na ang bahala sa lahat ng detalye ng kasal, kaya huwag na kayong mag-alala. Bakit bigla yata siyang nagbago ng isip? Dati naman ay tutol na tutol siya. Ano man ang binabalak niya, hindi ko hahayaang saktan kayo ng kahit sino. Wensu, congratulations. Napaka-cute ng baby mo, kamukhang kamukha mo talaga. Salamat, President Meng. Maupo ka muna. President Ling, alagaan mo ng mabuti si Wensu at ang bata. Huwag mo na siyang hahayaang masaktan ulit. Salamat din sa pag-aalaga sa kanya noong mga panahong wala ako sa tabi niya. Wensu, sana ay maging masaya ka. Kapag inaway ka ni Ling Yuan, tandaan mong nandito lang ako palagi para sa'yo. Maraming salamat, President Meng. May balita na ba tungkol kay Su Qingran? Gusto ko sana ng simpleng kasal lang, baka mapagod lang tayo kapag masyadong magarbo. Hindi pwede. Utang ko sa'yo ang isang marangyang kasal at ibibigay ko yun sa'yo. Bagay ba sa akin? Napakaganda mo. Ikaw na talaga ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Congratulations, Wensu. Sa wakas, natupad din ang pangarap mong maikasal kay Ling Yuan. Su Qingran, ano nang kailangan mo? Wala naman, gusto ko lang magpaabot ng pagbati sa inyo. Huwag kang mag-alala, pupunta ako sa kasal nyo at may inihanda akong malaking sorpresa para sa inyo. Sino yan? May problema ba? Si Su Qingran. Sabi niya, pupunta raw siya sa kasal natin. Huwag mo nang isipin yan. Ako na ang bahala sa lahat. Subukan lang niyang manggulo, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang pagpunta roon. Boss, may malaking problema. Pagkabalik ni Su Qingran, kinausap niya agad ang mga matatandang shareholder na matagal nang may galit sa inyo. Hawak niya ang mga ebidensya ng anomalya sa Chengxi project natin 3 taon na ang nakakaraan. Tinatakot niya ang mga shareholder para magkaisa silang patalsikin kayo sa pwesto sa darating na meeting sa susunod na linggo. Ano ba talaga ang hawak niyang ebidensya? Ang mga internal documents at transaction records noong inaprubahan ang proyekto. Napakalinis ng pagkakaayos natin noon, kaya hindi ko alam kung paano niya nakuha ang mga dokumentong yan. Kapag kumalat ito, hindi lang ang posisyon niyo bilang CEO ang mawawala. Bagsak din ang stock price ng kumpanya at siguradong maimbestigahan pa tayo ng gobyerno. Alamin mo agad kung paano nakuha ni Su Qingran ang mga impormasyong yan. Huwag mong tatantanan ang sinumang may kinalaman dito. At kausapin mo rin ang mga matatandang shareholder na yan. Sabihin mo sa kanila na kapag pumanig sila sa akin, dodoblehin ko ang matatanggap nilang dibidendo.
At bibigyan ko pa ng magagandang posisyon sa kumpanya ang mga anak nila. Masusunod po, President Ling. Aasikasuhin ko na po agad. Ling Yuan, huwag ka nang sumimangot dyan. May paraan ako para tuluyan ng mawala sa landas natin si Sukinran. Ano namang balak mo? Hawak ko ang matibay na ebidensya na nagnakaw siya ng 5 milyon sa kumpanya noon. Kapag ibinigay natin ito sa mga pulis, siguradong mabubulok siya sa kulungan. Kung may hawak ka palang ganyan, bakit ngayon mo lang sinabi? Ayoko lang talagang lumala ang sitwasyon, pero siya na mismo ang sumusobra ngayon. Sabihin mo na, ano ba ang kapalit? Simple lang naman ang gusto ko, 3 bagay lang. Una, dapat masunod ang gusto ko para sa kasal nyo. Pangalawa, kailangang palitan ang apelyido ng bata at gawin itong Ling. At pangatlo, kailangang mag-resign ni Wensu para maging may bahay at mag-alaga na lang ng anak. Hindi pwede. Wen yan ang pangalan ng bata, at dadalhin niya ang apelyido ni Wensu. Ipinangako ko na sa kanya yan, at hindi ko babawiin ang salita ko. May sariling pangarap at karera si Wensu, at hindi ko siya pipigilan sa trabaho niya. Ling Yuan, bakit ba napakatigas ng ulo mo? Dahil lang sa isang babae, tatalikuran mo na ang reputasyon at tradisyon ng pamilya natin. Walang halaga ang reputasyon ng pamilya kung ikukumpara kay Wensu at sa anak ko. Kaya kalimutan mo na dahil wala akong papayagan sa mga gusto mo. Sige, tingnan lang natin. Pagsisisihan mo ang naging desisyon mo ngayon. Hello, si Emily. Ling Yuan po ba ito? May emergency po, bigla pong nahimatay ang lolo niyo sa bahay. Nasa emergency room po siya ngayon at critical ang lagay niya. Kailangan niyo pong pumunta rito agad. Anong nangyari? Anong nangyari sa lolo ko? Biglang na-stroke at nagkaroon ng malalang brain hemorrhage ang lolo niyo. Kasalukuyan siyang inooperahan ngayon at critical ang lagay niya. Wensui, bilisan mo, nahimatay si lolo at kasalukuyang nilalapatan ng lunas sa ospital. Paano nangyari yun? Maayos pa naman ang lagay ni lolo kahapon ah. Huwag kang mag-alala, Sui. Malakas ang katawan ni Lolo, kaya siguradong malalampasan niya ito. Aaten pa siya sa kasal natin at papanoorin pa niyang lumaki si Nyanyan. Pakiusap, iligtas niyo po siya. 医生，我外公怎么样了？求求你，一定要救救他！ Nagkaroon ng malalang stroke ang pasyente. Ginawa namin ang lahat para maisalba siya. Ligtas na siya sa ngayon, pero hindi pa rin siya tuluyang nakakalabas sa kritikal na kondisyon. Kasalukuyan siyang nasa koma at hindi pa natin alam kung kailan siya magigising. Tito, magpakatatag ka, hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Kasalanan ko to. Kung hindi ko lang sana napabayaan si Lolo, hindi sana mangyayari sa kanya ito. Walang may kasalanan nito. Ang pinakamahalaga ngayon ay manatili sa tabi ni Lolo at hintayin siyang magising. Ay, Wensui, pasensya na ha. Nabalitaan ko kasing nagkasakit ang lolo mo. 哎呀，温叔，真不好意思，我刚听说你外公生病了。 Hindi ka welcome dito. Umalis ka. Huwag ka namang ganyan, napakatagal na rin nating magkakilala. Pero kung iisipin, hindi mo naman pwedeng isisi sa iba ang nangyari sa lolo mo. Sino ba namang hindi malay-stress kung may apo silang tulad mo? Kung hindi mo lang sana inagaw ang lalaki ng iba at ginalit siya ng ganito, baka masaya pa siyang nagpapahinga sa bahay niyo ngayon. Manahimik ka, walang kinalaman ang pagkakasakit ng lolo ko sa mga pinagsasabi mo. Bakit? Sasampalin mo ako, akala mo ba talaga mahal ka ni Ling Yuan? Wala kang karapatang saktan ako. Habang nag-aagaw buhay ang lolo mo, mapupunta na sa iba ang Ling Group. Malapit ka nang mawalan ng lahat. 你很快就会一无所有。 Ling Yuan, pumunta ako rito para bisitahin si lolo. Pero bigla na lang akong gustong saktan ni Wensui. Bakit ganyan ka makitungo sa akin? Sukingran, huwag ka nang mag-inarte rito. Narinig ko ang lahat mula sa labas. Ikaw ang naunang mang-asar kay Wensui at nambastos kay Lolo. Binabalaan kita, huwag mo nang tatapakan ang kwartong ito kahit kailan. Humanda ka sa akin, Wensui. Pagsisihan mo rin ang ginawa mo sa akin. Tita, kumusta po? Nagawa niyo ba ang pinapagawa ko? Sir, may nakuha kaming matibay na ebidensya. Lihim na nag-uusap si Sukingran at ang nanay nyo. Hindi aksidente ang biglang pagbagsak ng lolo nyo, may kinalaman silang dalawa rito. Ano nang sabi mo? Isang araw bago nahimatay ang lolo nyo, pinuntahan siya ni Liu Xueqin at nag-away sila ng matindi sa loob ng study room. At ang mas malala pa rito, ang mga hawak na sikreto ni Sukingran laban sa inyo ay galing mismo kay Liu Xueqin. Ang anomalya sa proyekto noon ay pakana lahat ni Liu Xueqin. Ginamit niya si Sukingran para pabagsakin ka at makuha ang kontrol sa buong Ling Group. Nandyan ka na pala. Kumusta na si Wensui at ang bata? Patay na ba ang lolo mo?
Sinampal mo ako, Ling Yuan, paano mo nagawang saktan ang sarili mong ina? Alam mo kung bakit ko ginawa to? Ikaw ang nagbigay ng mga dokumento tungkol sa Chengxi Project kay Su Qingran para sirain ako, di ba? Pinuntahan mo rin si Lolo para pilitin siyang palitan ang apelyido ng bata, kaya inatake siya sa puso at na-stroke, di ba? Hindi ko naman sinasadya eh. Gusto ko lang naman na maghiwalay kayo ni Wensui. Nagsisinungaling ka pa rin hanggang ngayon, para lang sa kapangyarihan, handa mong gawin ang lahat. Sui, huwag ka nang umiyak. Ligtas na si Lolo. Lolo, patawad po. Kasalanan po namin kung bakit kayo nagkaganito. Walang may kasalanan sa inyo. Sobra lang talaga ang kasamaan ng babaeng si Liu Xueqin. Halos patayin na ako ng Liu Xueqin na yan. Sinabi pa niyang isang bastardo si Nian at dinudungisan lang ang pamilya Ling. Napakasama ng babaeng yan. Hindi ko siya mapapatawad. Patawarin mo ako kung naging mapanghusga ako sa iyo noon at inakalang hindi ka mapagkakatiwalaan. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Gagawin ko ang lahat para mahalin at protektahan sila. Sige na, tapos na ang lahat ng yan. Basta't maayos kayo, panatag na ang loob ko. Magandang balita po, ligtas na ang pasyente at wala na siya sa panganib. Stable na ang kanyang vital signs. Kailangan na lang niyang magpahinga ng 1 buwan bago makalabas ng ospital. Sir, may masamang balita po. Nilaglag ni Su Qingran si Liu Xueqin. Dinala niya ang lahat ng ebidensya sa mga otoridad para isumbong siya. Ano-ano ang mga isinumbong niya? Isinumbong niya ang anomalya sa Chengxi Project, pati na rin ang paglipat ng pondo at pag-iwas sa buwis ni Liu Xueqin. Nasa opisina na po ang mga otoridad para audit ang finance department. Kalat na rin ito sa social media at trending na ngayon. Naiintindihan ko. Magpatawag ka agad ng emergency board meeting. Sabihan mo ang lahat ng executives na mag-online meeting pagkalipas ng 10 minuto. Tawagan mo rin ang mga abogado natin para ihanda ang mga legal na hakbang. Ipunin mo ang lahat ng ebidensya laban kay Liu Xueqin, kasama na ang pakikipagsabuatan niya kay Su Qingran para saktan si Lolo at ibigay mo agad sa pulisya. Sige po, sir. Asikasuhin ko na po agad. Magiging magulo ba ito? Maapektuhan ba ang kumpanya? Huwag kang mag-alala, maayos din ang lahat. Si Liu Xueqin lang naman ang may gawa nito at walang kinalaman ang kumpanya. Gagawa ako ng paraan para hindi tayo maapektuhan. Ano nang sabi mo? Huwag kang magpanik. Tumawag ka agad ng pulis, pauwi na ako. Sui, anong nangyari? May problema ba? Lolo, si Nian Yan. Nawawala si Nian Yan. Ano, paanong nawala? Sasama ako sa'yo. Lolo, hindi pa po kayo magaling. Huwag po kayong umalis sa higaan nyo. Huwag kayong mag-alala, hahanapin ko si Nian Yan at ibabalik ko siya. Nawawala si Nian Yan. Pagkaalis lang ng yaya para magtimpla ng gatas, may kumuha na sa kanya. 文叔，怎么了？念念不见了，保姆去冲奶粉的功夫，他就被人抱走了。 Ano, pauwi na ako riyan. Ling Yuan, kumusta? May balita na ba kay Nian Yan? Ling, may nakita kaming bakas ng paa ng lalaki sa bintana. Mukhang may umakyat sa pader para kunin ang bata. May nakita rin kaming itim na kotse na walang plaka sa CE. Umalis ito sa subdivision noong nawala ang bata. Kasalukuyan na namin itong pinapahanap. Su Qingran, kapag may nangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong magsisisi ka habang buhay. Si Su Qingran. Ling Yuan, hindi ko akalaing mahulaan mo agad. Hawak ko ngayon ang pinakamamahal mong anak. Kung gusto mo pa siyang makitang buhay, pumunta ka rito ng mag-isa. Saan tayo magkikita? Tandaan mo, mag-isa ka lang dapat pumunta. Kapag tumawag ka ng pulis o may isinama kang iba, patay ang anak mo. Hindi ka pwedeng pumunta roong mag-isa. Nababaliw na si Su Qingran, baka kung ano nang gawin niya sa'yo. Kailangan kong pumunta. Anak ko si Nian Yan, hindi ko hahayaang mapahamak siya. Huwag kang mag-alala, mag-ingat ako. May mga bodyguards na susunod sa akin ng patago. Ipinapangako ko sa'yo, ililigtas ko si Nian Yan. Mag-iingat ka roon. Ibalik mo sa akin si Nian Yan ng ligtas.
President Meng, pakiusap tulungan niyo po kami. Kinidnap ni Suking Gran si Nian Yan at mag-isang pumunta roon si Ling Yuan. Natatakot ako na baka mapahamak silang dalawa. Huwag kang magpanik, huminahon ka. Saan ang lokasyon? Sige, pupunta na kami roon ngayon din. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para mailigtas sina Ling Yuan at Nian Yan. Sige, papunta na ako dyan kasama ang mga tauhan ko. Huwag kang mag-alala, itataya ko ang buhay ko para lang makabalik ng ligtas sina Ling Yuan at Nian Yan. Diyos ko, pakiusap po, bantayan at iligtas niyo po sina Ling Yuan at Nian Yan. Pakiusap po. Suking Gran, nandito na ako, lumabas ka. Pakawalan mo ang anak ko, kung may galit ka sa akin mo ibuhos. Gusto ko lang namang maranasan mo ang sakit na naramdaman ko, subukan mong humakbang paabante at makikita mo ang hinahanap mo. Sige, sige, hindi na ako lalapit. Huminahon ka lang. 你冷静一点。 Suking Gran, arestado ka na. Huwag ka nang matakot, Nian Yan. Nandito na si Papa, ligtas ka na. Buti na lang umabot kami. Salamat sa tulong mo, President Meng. Patawarin mo si Mama, Nian Yan. Hindi kita naprotektahan ng maayos. 我的宝贝，你吓死妈妈了！对不起，是妈妈没有保护好你。 Patawad, Wen Sui. Kasalanan ko ang lahat, hindi ko kayo naingatan. Walang may kasalanan. Ang mahalaga ay ligtasin Nian Yan. Pero kasalukuyan pa ring inooperahan si Lolo sa loob. Sabi ng doktor, mas malala raw ito kaysa noong una dahil napakaraming dugo ang nawala sa kanya. Dok, kumusta po ang lolo ko? Huwag kayong mag-alala, naging matagumpay ang operasyon at ligtas na ang pasyente. Pero mahina pa rin ang katawan niya ngayon. Kailangan niyang umiwas sa anumang stress o emosyon dahil baka hindi na kayanin ng katawan niya sa susunod. Naiintindihan ko po. Maraming salamat, Dok. Kasalanan ko talaga to. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nahihirapan ng ganito si Lolo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sila Suking Gran at Liu Xueqin ang may gawa ng lahat ng ito, at ngayon ay pagbabayaran na nila ang mga kasalanan nila. Ang suspect na si Suking Gran ay napatunayang nagkasala sa kasong kidnapping, physical injury, at false accusation, kaya naman hinatulan siya ng 15 taong pagkakakulong. At dahil naman sa kasong embezzlement at tax evasion, may karagdagang 10 taon pa siyang makukulong. Lolo, tingnan niyo po, ito na ang business license ng law firm namin. Magbubukas na kami sa susunod na linggo. Napakagaling talaga ng apo kong si Sui Sui. Proud na proud ako sa'yo. Siyempre, napakahusay ng asawa ko. Kaya huwag kang mag-alala, mag-focus ka lang sa career mo. Ako na ang bahala sa bahay at kay Hinyan. Salamat, mahal ko. Magandang petsa ang ika-18 ng susunod na buwan. Doon na natin itakda ang kasal natin. Sige, kung ano ang gusto mo. Inalis ko na rin sa listahan ang mga business partners ko, mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na lang ang itinira ko. Ling Yuan, ipinagkakatiwala ko na sa'yo sina Sui Sui at Nian Yan. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Ipinapangako kong mamahalin at protektahan ko siya habang buhay. Salamat. Salamat dahil pumayag kang magpakasal sa akin. Ano ka ba? Pamilya na tayo ngayon. 请问是温素小姐吗？你好，我是沈家的管家，我们老爷想和您。 Gusto ko sanang makipagkita sa'yo. Pamilya Shen, wala akong kilalang ganyang pamilya. Baka nagkakamali ka ng tinatawagan. Hindi po ako nagkakamali. Ang lolo niyo po ba ay si Wen Jiangwu? 是叫温建国。 Paano mo nalaman yan? Ang amo naming si Shen Wanshan ang tunay mong lolo. Noong maaksidente at pumanaw ang mga magulang mo, siya ang nagkatiwala sa iyo kay Emre. Wen, noong sanggol ka pa lang para palakihin ka. Anong nangyari, mahal? Bakit namumutla ka? Sino ba ang tumawag? Ling Yuan, may tumawag sa aking butler daw ng pamilya Shen. Sabi niya, apo raw ako ng pamilya Shen at inalagaan lang ako ni Lolo dahil sa pakiusap ng matandang Shen.
Pamilya Shen, ngayon ko lang narinig na may iba ka pa palang kamag-anak. Huwag kang magpanik. Pumasok tayo sa loob at tanungin si Lolo para malaman natin ang totoo. Lolo, tumawag po sa akin ang butler ng pamilya Shen kanina. Sabi niya, apo raw ako ng pamilya Shen at ipinagkatiwala niyo lang ako sa kanila. Totoo po ba yon? Totoo po ba ang lahat ng ito? Sui-sui, balak ko sanang dalhin na lang sa hukay ang sikretong ito. Kaya naman pala, totoo nga ang lahat. Ang lolo mo ay si Shen Wanshan. Pumanaw ang mga magulang mo sa isang aksidente 25 taon na ang nakalilipas. 3 buwang gulang ka pa lang noon. Pero bakit po ako ipinagkatiwala sa inyo ni Lolo? Dahil ang aksidenteng iyon ay hindi talaga aksidente. Hindi aksidente. May sadyang pumatay sa kanila. Noong mga panahong iyon, matindi ang agawan ng kapangyarihan sa loob ng Shen Group. Ang tatay mo ang pinakapaboritong tagapagmana, kaya marami ang nagtangka sa buhay niya. Sa takot ng lolo mo na madamay ka, lihim niya akong pinuntahan noong gabing iyon. Para itago ka at bigyan ng bagong pagkakakilanlan. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting naipaghiganti ang mga magulang mo at naresolba ang mga may sala. At ang tiyuhin mong si Shen Wanhai ang mismong nagplano ng aksidenteng iyon. Gusto kong makita si Lolo. Hahanap ako ng ebidensya para mapagbayad ang pumatay sa mga magulang ko. Sige, oras na para magkita kayong maglolo. Nga, Wen, Emmer, Ling, sa wakas ay dumating na kayo. Sui-sui, ang apo ko. Kuya, nabalitaan kong nahanap mo na raw ang nawawala mong apo. Kaya naparito ako para batiin ka. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome sa pamamahay ko. Siya ba ang pamangkin kong si Sui-sui? Kamukhang-kamukha nga siya ng yumaong pamangkin ko. Sayang nga lang at maaga silang nawala. Kung hindi, sana ay nagtatamasa rin sila ng karangyaan ngayon. Shen Wanhai, huwag ka ngang magkunwari at magluha-luhaan dyan. Sabihin mo na ang sasabihin mo tapos umalis ka na. Baka kasi may nagpapanggap lang na kadugo natin para makahingi ng parte sa mana. Mahirap na, baka maloko tayo. Anong pinagsasabi mo? Si Sui-sui ang tunay kong apo, walang duda roon. Kuya, hindi naman sa pinagdududahan kita. Marami lang talagang manloloko ngayon. Kailangan pa rin nating mag-ingat. Para sa akin, mas mabuting magpa-DNA test tayo para makasiguro ang lahat. Para na rin walang masabi ang ibang tao. Sige, papayag akong mag-pathy test. Pero kapag napatunayang kadugo nga ako ng mga Shen, hihingi ka ng tawad sa amin ni Lolo sa harap ng lahat. Walang problema. Kapag napatunayang totoo ka nga, hihingi ako ng tawad. Pero kapag napatunayang peke ka, aalis ka agad dito sa pamamahay na ito. At hindi ka nababalik kailanman. Deal. Ang kapal ng mukha ng lalaking yon. Sinasadya niya talaga tayong ipahiya. Gusto niya lang gamitin ang DNA test para maliitin tayo. Lolo, wag na kayong magalit. Wala naman tayong dapat ikatakot dahil alam natin ang totoo. Mabuti na ring mag-pathy test para mapatahimik siya. Para wala nang maglakas loob na questionin ang pagkatao ko. Kuya, lumabas na ba ang resulta? Ipakita mo na sa amin. Ilabas niyo na ang resulta. Ayon sa resulta ng DNA test, napatunayang maglolo nga si Narmea, Wen Sui-sui at Emmer, Shen Wanshan, mayroon itong 79.9% probability. Hindi maaari, siguradong peke ang resultang yan. Binayaran niyo lang ang doktor para manipulahin ang resulta. Shen Wanhai, hindi ka pa ba titigil? Nakasulat ng arito sa papel, si Sui-sui ang tunay kong apo. Shen, nagkasundo tayo kanina na kapag napatunayang kadugo ako ng mga Shen, ihingi ka ng tawad sa amin ni Lolo. Kaya ngayon, humingi ka ng tawad. Pasensya na. Masyadong mahina, hindi ko marinig. Maging ang mga nakatatanda rito ay hindi ka marinig. Sabi ko, patawad. Sui-sui, nagdesisyon akong ilipat sa pangalan mo ang 30% ng shares ng Shen Group. Simula ngayon, ikaw na ang pangalawa sa pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Lolo, hindi po pwede yan. Bago pa lang ako rito at wala akong alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Hindi ko po pwedeng tanggapin ang ganyang kalaking shares. Ikaw ang nag-iisang anak ng mga magulang mo, kaya karapat dapat lang na mapunta sa iyo ang lahat ng ito. Isa pa, matanda na ako at humihina na ang katawan ko. Sa'yo rin naman mapupunta ang Shen Group balang araw. Pero, desidido na ako rito. Bukas na bukas din ay papapuntahin ko ang abogado para asikasuhin ang paglilipat ng mga shares sa pangalan mo. sige po, maraming salamat, Lolo. Ito ang dating kwarto ng mga magulang mo. Mula nang mawala sila, nanatili itong nakakunsi at walang ginalaw kahit na ano rito.
Ganoon pala kapanganib ang buhay ni na mama at papa noon. Walang hiya siya, alam ko namang siya talaga ang may gawa nito. Kaya lang, wala akong sapat na ebidensya noon kaya nanahimik ako sa lungkot at pagsisisi. Pero ngayon, may hawak na tayong ebidensya. Pagsisihan niya ang lahat ng ginawa niya. Lolo, dahan-dahan lang po. Huwag kayong masyadong mag-alala sa kalusugan nyo. May ebidensya na tayo ngayon. Tiyak na mapapapanagot natin si Shen Wanhai sa batas at maipaghihiganti natin sina mama at papa. Sige, tingnan muna natin kung ano ang laman ng EFS drive na yan. 明天董事会之前，必须让他们永远消失，做得干净点儿，伪造成车祸现场。等一下， Teka lang, may isa pang boses dito. 很熟悉。 Parang pamilyar. 我已经帮你买通了货车司机，事成之后你必须母。 Ang boses na ito, si Liuk Sikinbad to. Tama, siya nga. Mukhang mas komplikado pa ang nangyari noon kaysa sa inaakala natin. Matagal nang magkasabwat sina Liuk Suikin at Shen Wanhai. Kaya naman pala madaling nakapagbulsa si Liuk Suikin ng 5 milyong pondo sa Lingxi Group noon. At nagawa pa niyang itago ang lahat ng ito nang walang kahirap-hirap. Iyon pala ay dahil palaging nasa likod niya si Shen Wanhai para linisin ang mga kalat niya. Ang masamang babaeng yan, noong pinakasalan niya ang pamilya Ling, akala ko mabait at matino siyang babae. Hindi ko akalaing ganoon pala kasama ang ugali niya. Lolo, wag na po kayong magalit. Ngayong hawak na natin ang ebidensya. Hindi lang si Shen Wanhai ang mapaparusahan, kundi pati si Liuk Suikin ay madadamay din sa mga kasalanan niya. Tama, ibigay na natin agad ito sa mga pulis para mabulok silang dalawa sa kulungan. Hindi pa natin ito pwedeng ibigay sa pulis ngayon. Hindi pa kumpleto ang mga ebidensyang ito. Walang direktang pag-amin si Shen Wanhai sa audio recording. Tiyak na gagawa siya ng paraan para itanggi ito. Kailangan pa natin ng mas matibay na ebidensya para wala na siyang kawalan. Sir, may masamang balita po. Biglang nagpatawag si Shen Wanhai ng emergency board meeting kasama ang lahat ng mga direktor. Ano na naman ang binabalak niya? Nagpapakalat siya ng chismis na ulyanin na raw kayo at naloloko ng ibang tao. At sinasabi rin niyang palihim niyong inilipat ang mga shares na nakakasira sa interes ng mga shareholders. Gusto niyang magbotohan para matanggal kayo sa posisyon bilang chairman. Kuya, mag-e-otsenta ka na. Mas mabuti pang magretiro ka na lang at mag-enjoy sa buhay. Kalokohan, malakas pa ang katawan ko, kaya ko pang ang magtrabaho ng 10 taon. Sa mga sumasang-ayon na patalsikin siya, pakitaas ang kamay. Tutol ako. Boardroom ito, hindi ito laro ng mga bata. Bago ka palang nakakabalik dito, kaya huwag kang makisali sa usapan. Higit 40 taon na pinamunuan ng lolo ko ang Shen Group. Mula sa maliit na negosyo hanggang sa maging nangunguna sa industriya. Malaki ang naitulong niya. Sino ka para patalsikin siya? Ako ang panganay na apo ng pamilya Shen, kaya sa akin talaga dapat mapunta ang Shen Group. Kahit magretiro pa si lolo, hindi mapupunta sa iyo ang posisyon ng chairman, Shen Wanhai. Ako ang panganay na apo ng pamilya Shen, walang ibang karapat-dapat kundi ako. Nagnakaw ka ng pondo ng kumpanya, naglipat ng mga ari-arian, at pinatay mo pa ang mga magulang ko. Ang isang hayop na katulad mo, walang karapatang maging chairman. Sinungaling, gawa-gawa mo lang yan, anong ebidensya mo? Ebidensya, syempre mayroon ako. Lahat ng ebidensya, naibigay ko na sa mga pulis 10 minuto ang nakalipas. Hindi maaari, hindi ako makukulong. Shen Wanhai, suspect ka sa kasong murder at embezzlement. Sumama ka sa amin sa presinto. Inaamin ko ang kasalanan ko. May relasyon kami ni Shen Wanhai, at ako ang sumira sa preno ng kotse ng mga magulang ni Wen Sui noon. Huwag ka nang malungkot, hindi mo kasalanan to. Siya ang pumili ng landas na iyan. Alam ko, pero nanay ko pa rin siya. Kaya lang, napakarami niyang nagawang kasalanan na hindi mapapatawad. President Meng, matagal na tayong hindi nagkita. Uncle Wen, ikakasal na po ako. Wow, congratulations. Ang mapapangasawa ko ay si Shen Yu, ang pinsan mo. Sa susunod na buwan, sa Igyes ang kasal. Sana makapunta kayo. Huwag kang mag-alala, darating kami sa tamang oras. Sa wakas, nahanap na rin niya ang sarili niyang kaligayahan. Wen Sui, salamat. Salamat dahil ipinadama mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal, at salamat din dahil nahanap mo na ang sarili mong kaligayahan. Sana maging masaya ka habang buhay. Ikaw din, sana maging masaya kayo habang buhay ni Ate Shen Yu. Napakaganda nito.
Magiging masaya rin tayo ng ganito habang buhay. Sui, Ling Yuan, gusto kong ihanda para sa inyo ang pinakamagarbong kasal sa buong mundo. Ling Yuan, ipinagkakatiwala ko na sa iyo si Sui at ang buong Shen Group. Kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Lolo, huwag kayong mag-alala. Ako, si Ling Yuan, ay nangangako sa langit na ibibigay ko ang lahat para mahalin at protektahan siya hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Ngayon, idinedeklara ko na opisyal na kayong mag-asawa. Papa, Mama, ang mga singsing niyo po. Ngayon, may isa pa akong mahalagang bagay na gustong i-anunsyo. Simula sa araw na ito, ililipat ko na ang lahat ng shares ko sa Shen Group kay Wen Sui. Siya na ang bagong chairman ng Shen Group. Sui, anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Ling Yuan, mukhang buntis yata ulit ako. 又怀孕了。 Talaga, seryoso ka? Delayed na ako ng kalahating buwan, at nitong mga nakaraang araw ay palagi akong nasusuka at inaantok. Katulad noong ipinagbubuntis ko pa si Nian. Ang galing, magkakababy na naman tayo. Napakasaya ko. Ayon sa financial report para sa third quarter, tumaas ng 2% ang market share natin sa Southeast Asia. Nian baby, bakit ka nandito? Sabi ni Papa, napapagod daw si Mama sa meeting kaya nagluto siya ng paborito mong black chicken soup para bigyan ka ng lakas. Nilagyan ko iyan ng paborito mong mushroom at goji berries, at pinakuluan ko ng 3 oras. Humigop ka muna ng sabaw para makapagpahinga ka. Pwede naman nating ituloy ang meeting mamaya. President Wen, napakatamis naman ng relasyon niyo ni President Ling. Kinakainggitan kayo ng buong kumpanya. Masyado lang talaga niya akong nilalayaw. Congratulations po, buntis nga si Emma. Wen, 6 na linggo na ito, malakas ang tibok ng puso ng bata, at normal naman ang lahat ng resulta. Salamat po, Doc. Maraming salamat po. Napakagandang balita, sa wakas ay madaragdagan na naman ang pamilya Shen. Sana babae naman ngayon, para may lalaki at babae na tayo, kumpleto na ang pamilya. Sana nga babae rin para kasing ganda ko. Kahit lalaki o babae, basta galing sa'yo, mamahalin ko. Ayos lang ako, pagbubuntis lang naman ito, huwag kayong masyadong mag-alala. Hindi pwede, napakahalagang bagay ng pagbubuntis, hindi tayo pwedeng magpabaya kahit kaunti. Congratulations, kambal po ang dinadala nyo. Maayos ang lagay ng 2 sanggol at malalakas ang tibok ng kanilang puso. Kambal talaga. Ang saya naman, kambal pala. Napakagandang balita nito. Mama, tingnan mo po, nakapulot ako ng pinakamagandang kabibe para sa iyo. Mama, heto naman po ang sa akin. Mama, heto ang shell, hipan mo po. Salamat mga anak. Mama, tingnan mo po ako, may nakuha akong napakagandang shell para sa iyo. Wife, happy 3rd wedding anniversary. Salamat, mahal ko. Salamat sa pagbibigay sa akin ng ganito kasayang pamilya. Kung wala ka, wala rin ako sa kung nasaan ako ngayon. Ano ka ba, pamilya kaya tayo?